Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo kahapon na nakasecure muli ng freeze orders ang Anti-Money Laundering Council para sa iba pang assets ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Isa lang po ito, mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nakuha ng Billionaire News Channel ang ilang legal documents na nagpapakita ng breakdown ng most recent batch of assets ni Ko na pinatawan ng freeze order. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, ang assets na ito may probable cause para sabihin na ginamit bilang depository o binili sa pamamagitan ng mga natanggap na pera ni Ko mula sa kanyang alleged corrupt activities. Binubuo ito ng 205 bank accounts, 12 insurance policies at 3 air assets, 2 Augusta Westland AW1398 at isang Gulfstream G350. Nirehistro ang 2 Augusta Westland noong 2021 at ang isa naman ay noong 2024. 919.1 million pesos ang presyo ng isa. Samantalang ang Gulfstream na niregister noong 2024 nagkakahalaga naman ng mahigit 2 bilyong piso. Base raw sa initial financial investigation ng AMLAC, aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko sa loob lamang ng 4 na taon mula 2021 hanggang 2025 noong siya ay kongresista na. Mas malaki ito kumpara sa kabuuang recorded inflow niya sa loob ng 7 taon mula 2012 hanggang 2018 noong hindi pa siya nakaupo sa Kamara. Dagdag pa riyan, taliwas sa mga pahayag ni Ko na wala siyang natanggap na pera sa mga umano'y anomalya sa budget insertions. Sinabi sa AMLAC investigation na posibleng aabot sa 10.4 billion pesos ang estimated total kickbacks na natanggap ni Ko mula 2023 hanggang 2025. Matatandaan ding una ng itinanggi ni Ko na may interest pa siya sa SunWest Corporation, isa sa top contractors ng pamahalaan na nakatanggap ng bilyon-bilyong pisong proyekto sa DPWH. Una na rin itong nasangkot sa Pharmaly scandal noong 2020 at overpriced laptop sa DepEd noong 2021. Pero base sa investigasyon ng AMLAC, si Ko pa rin ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng shares sa kumpanya. Sinilip din ng aming team ang frozen bank accounts ni Ko. Ilan dito? Joint accounts mismo ni Ko at ng SunWest Construction and Development Corporation. Base umano sa mga ebidensyang ito, nananatili pa rin ng malaking indication ng financial interest ni Ko sa SunWest ayon sa AMLAC. Pero paninindigan niya, wala siyang natanggap na pera sa mga nangyaring pagnanakaw sa pondo ng bayan. Sa kabuuan, aabot na sa 12 billion pesos worth of assets ni Ko ang may freeze order mula sa AMLAC ayon kay PBBM. May multiple cases of Graft and Corrupt Practices Act na rin na nakasampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Bagaman sinabi ng pamahalaan na patuloy ang pagpapaigting ng paghahanap sa dating kongresista, hindi pa rin tukoy sa kasalukuyan kung ano ang eksaktong lokasyon nito matapos nitong lumabas ng bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.